ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nahahanap natin ang pamilya sa ibang tao. Sa hindi naman natin kaano-ano. Madalas pa nga ay kung sino pa yung mga hindi mo kadugo ay sila pa ang mabuti sa iyo. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang ituring na pamilya ang mga taong hindi kasama sa inyong pamilya? Dear Papa Dudut, ako po si Aliana, kahilera na ang mga nasa 30. At dahil nape-pressure na ako sa mga tao sa paligid ko sa kakatanong kung kailan ba ako magkakajowa, humanap na ako para matahimik na sila. Bukod sa pressure, parang feeling ko ay ready na rin po naman akong magkaroon ng karelasyon. 2 taon na rin akong nabakante. Na-trauma kasi ako sa huling nakarelasyon ko. Kaya naman sinumpa ko na ang lahat ng mga lalaki. Hanggang sa bigla kong na-miss yung feeling na merong minamahal. At sa paghahanap ko ay natagpuan ko siya sa Facebook, Papa Dudut. Ako mismo ang nag-add sa kanya. Cute kasi niya sa profile picture niya. Darren nga pala ang pangalan niya. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Chinat ko na nga rin siya kaagad matapos ko siyang i-stalk. Malinis ang record niya. Single at mukhang galing sa maayos na pamilya. Laban na yan, Papa Dudut. Bagay ko ba talaga yung bangs ko? Oo nga. Ang cute mo kaya. Mukha kang Japanese. Ano ba? Mukha nga akong chihuahua eh. Uy, pa-humble pa siya oh. Para namang hindi niya alam na cute siya. O sige na po, naniniwala na ako. Ikaw talaga, ang lakas mong mangbola. Hindi, tinuruan lang ako ng magulang ko na magsabi palagi ng totoo. Uy, Darren, tawag ako mamaya. Mukhang nandyan na si Mama at Papa eh. Uy, tatawag ka ah. Promise mo yan? Oo nga. Ang clingy mo naman. Ewan ko ba? Hindi naman ako ganito noon. Ikaw kasi. Nakipag-video call ka lang. Nahulog na tuloy ako. Kainis to. O siya, bye na. Nako. Akala mo siguro hindi ka namin naririnig ng papa mo, ha? Nasa kabilang barangay pa lang kami, rinig na namin yung hagik-hik mo. Oo, Ma, Pa. Bakit kasi ang aga niyong umuwi? Di ba ang sabi niyo gagabihin kayo? Umuwi na kami ng maaga kasi nakatunog kami na makikipagharutan ka sa lalaki. Tama naman ang hinala ko. Aba. Iba talaga ang ningning ng mga mata kapag may kaharutan, no, sweetheart? Sweetheart, dapat ba akong kabahan? Mukhang kailangan ko nang ikandado yung pinto para hindi makalabas tong si Aliana. Parang hindi naman pinto ang dapat ikandado kasi mukhang sa cellphone niya nagaganap ang lahat. Nakakainis kayo. Alam nyo, tanong kayo ng tanong sa akin kung kailan ko kayo bibigyan ng apo. Tapos ngayong meron ng alay, saka naman kayo ganyan. Binibiro ka lang naman namin. At dapat kilatisin mo pa rin yan, maliwanag? Huwag masyadong magpadala sa kilig. Unahin ang utak. Bakit hindi po ba kayo kinilig sa isa't isa noon? Kinilabutan nga ako sa papa mo nung una ko siyang makita eh. Mukha mo, masakit yung sinabi mo ha? Pero syempre, nawala rin yung kilabot nung mas nakilala na kita ng maayos. Nakakakilig ka rin naman pala. Kaya ikaw, Aliana, hindi ka namin pinagbabawalang makipag-boyfriend. Pero kilatisin mong mabuti, ha? Huwag kang bibigay sa mga matatamis na salita ng mga lalaking yan. Masarap kiligin, pero parusa kapag nagkamali.
Tumango na lamang ako sa paalala ni na mama at papa sa akin, Papa Dudut. Siyempre andun yung takot na baka magkamali ako ng desisyon sa pag-ibig. Kakikilala ko pa lamang kay Darren ng araw na yon. Wala pa akong makitang mali sa kanya. Siyempre, papakitaan muna niya ako ng mga magaganda. Lahat naman tayo ay ginagawa yon, hindi ba? Kahit naman ako, hindi ko kaagad ilalabas ang barahan ng mga kapintasan ko. Napaisip tuloy ako, may pupuntahan kaya ang pagkakamabutihan namin ni Darren. Hanggang sa binaliwala ko ang doubt sa utak ko. Wala namang masamang mag-enjoy. Tatandaan ko na lang ang sinabi ng mga magulang ko na kumalma lamang at mag-ingat. Hindi naman ako nagmamadali pero sa pagdaan ng ikalawang araw na pag-uusap namin ni Darren, parang mas lumalim ang lahat. Lalo't personal na ang mga usapan at malapit na yon sa aming mga puso, Papa Dudut. Oo nga eh. Sumuko na nga tong power bank ko. Ako nga, hindi na umalis sa saksakan. Alam mo, ang saya lang na makausap ka. Kung saan-saan kasi napupuntang usapan natin eh. Oo nga mula sa paboritong ulam hanggang sa pinakaayaw na sahog sa chop suey. At pinakaayaw na kulay ng medyas. Paano sinong tao ang makakapag-isip na pag-usapan ng kulay ng medyas, di ba? Ano pa kaya ang next natin pag-uusapan? Parang kilala na natin masyado ang isa't isa eh. Samantalang, second day pa lang natin to na magkakilala. Marami pa tayong kailangang malaman sa isa't isa, no? O sige, ano bang masasuggest mo na topic? May naisip ako pero baka umatras ka eh. Baka i-block mo na ako pagkatapos. Hindi yan. Ano ba? Tungkol sa mga ex? Naku, kayo talagang mga babae. Ang hilig pag-usapan ng nakaraan. Laging gustong topic yung mga ex. At kayong mga lalaki, panay ang iwas sa usapang ex. Kaya nakakaduda kayo eh. Feeling namin lagi kayong may tinatago. Mga babae talaga. Tamang hinala palagi. Hindi talaga kayo aamin ng mali, no? At hindi naman kayo magpapatalo. Sige. Pag-usapan na natin ang mga ex na yan para tapos na. Sure ka? Baka naman masama ang loob mo, ha? Hindi naman. Naka-move on na ako dun sa ex ko. Ako rin naman, no? Naka-move on na. Kaya nga heto at hinaharot ka na. Same. Hindi ko natatanungin kung sino ang ex mo para hindi ako matuksong i-stalk after nating mag-usap. Pero, sino yung pinaka-tumatak, pinaka-minahal at pinaka-masakit na nakarelasyon mo? Yung huli lang. Nagkahiwalay kami 3 years ago. 7 taon kaming magkarelasyon nun. Unang karelasyon na sineryoso ko. Pero sa huli, yun. Iniwan din ako. Bigla akong kinabahan sa 7 years, ha? Ano namang laban ko dun? May laban ka dun, basta loyal ka lang. Niloko ako nun eh. Kaya eggs na agad yung 7 years namin. Alam mo bang nabuntis siya nun? Akala ko sa akin. Yun pala sa ibang lalaki. Inamin niya lang sa akin nung nakunan siya. Pero tinanggap ko pa rin siya. Kaso hindi talaga siya makontento kaya naghanap ulit ng iba. Nabuntis ulit. Pero yun, hindi ko na binalikan pa. Huling balita ako, hindi rin sila nagkatuluyan nung nakabuntis sa kanya. Single mom ang laban niya ngayon. Ang saklap naman pala. Oo nga Ikaw naman? Yung akin, 2 years ago lang nung nagkahiwalay kami. 2 years lang din kami. Pero yun ang pinakaminahal ko sa lahat. Teka, parang ako naman yata ang kinabahan ngayon yun naman pala yung pinakaminahal mo sa lahat. Ano pang laban ko dun, di ba? Malakas ang laban mo dun kasi wala namang kwentang taong yun. Ako lang yung habol ng habol sa kanya. Sobrang nonchalant. Gusto siya lang ang nakikinabang sa relasyon namin.
Hindi siya nagbibigay. Ako bang gumagastos sa lahat samantalang mas malaki naman ang kita niya sa akin? O buti, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Siya pa nga tong nakipaghiwalay sa akin eh. Kasi sabi niya nalulunod na raw siya sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi raw niya yun masusuklian. Tanga pala siya eh. Kung ako sa kanya, magbabaon na lang ako ng salbabida para hindi ako malunod sa pagmamahal mo. Parang tanga to. Pinag-usapan pa namin ang ibang mga naging ex namin, Papa Dudut. Mula sa mga masasayang moment na kasama sila hanggang sa gumuho na ang lahat. Pinagtawanan na lang namin ang mga katangahan namin sa pag-ibig noon. At kung ano ang mga natutunan namin sa proseso. Lumalim na ng lumalim ang usapan. Mas nakilala namin ang isa't isa mula noong inopen namin ang topic sa mga nakarelasyon namin. Naniniwala kasi ako na kung sino ang pinili mong karelasyon ay siyang direktang refleksyon mo at mga dapat ayusin sa sarili mo. Kaya noong napag-usapan namin yun ni Darren ay mas nakilala namin kung sino ang isa't isa. Parang yon ang pundasyon namin. Dahil doon ay mas lalo kong nagustuhan si Darren, Papa Dudut. Malibang sabihin na sa ikalawang araw pa lamang na nakakapag-usap kami ay nai-inlove na ako sa kanya ng paunti-unti. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-leave ako sa trabaho ng 5 araw, Papa Dudut. Parang tinamad ako biglang magtrabaho dahil na-enjoy mag-relax habang kausap si Darren. First time na nangyari yon sa akin. Kasi priority ko talaga ang career ko sa lahat ng bagay. Kilala ko bilang girl boss pero nakakatunaw kasi ang presensya ni Darren, Papa Dudut. Safe na ngang masasabi na in love na ako kay Darren. Alam kong maraming magtataas ng kilay sa inyo sa sinabi ko pero huwag na tayong maglokohan pa. May ganitong moment din naman kayo, hindi ba? Mas lalo nga akong naging sigurado kay Darren nang sumali na sa video call ang magulang ko para makilala na siya, Papa Dudut. Maayos ba ang buhok ko, sweetheart? Malangis pero style yan. Ay, mainis ka. Hindi ka nga oily pero palot ka naman. Pekon ka pa rin ha? Maayos ka kasi. Makakaharap na natin ng future boyfriend itong si Aliana. Kailangan presentable tayo. Oh, presentable naman ako ah. Oh, nakapolo pa nga ako. Nakapolo ka pero naka-boxer short ka naman. Magpantalon ka nga ron. Huwag mo nang alalahanin yung pang-ibaba ko. Ngumiti na lang tayo kapag kaharap na natin sa video ko landarin na yan. Huwag kayong OA sa mga comment ha, Mama, Papa. Baka mamaya ipahiya niyo ako. Ang papa mo ang pagsabihan mo. Ako chill lang ako rito eh. Chill ka dyan, ano ka, Yelo? Ito na siya, tumatawag na. Hello, Aliana. Hi, Darren. Kasama ko na pala sina Mama at Papa. Ready na silang makilala ka. Kinakabahan ako. Oh, Huwag ka nang mahiya sa amin, Darren, ha? Kami lang to. Ako nga palang mama ni Aliana. ako naman best friend ni Aliana. Ako ang bata naman po pala ng best friend ni Aliana. At ang nanay niya, alam ko na kung saan nagmana ng ganda si Aliana. Bolero? Hindi mo na kailangan magsinungaling, Darren. Kami lang to. Ay, Aray. naku, wala ka talagang kahit katiting na pampakilig dyan sa katawan mo, no? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ma, Pa, behave lang kayo. Hayaan mo na, Aliana. Nakakatuwa nga ang mga magulang mo eh. Parang ang sarap nilang kasama. Tumatago sa screen ko yung pagmamahalan nila. Ay naku, paano na lang kapag nakasama mo pa sila sa personal? Naku, baka atakihin na ako sa kilig nun. Sweetheart, bakit hindi mo man lang binola ng ganito yung magulang ko nung naliligaw ka sa akin, ha? Mabuti pa tong si Darren eh, marunong. Hindi naman nadadaan sa bola yung mga magulang mo. Lalo na yung nanay mo.
Nasa labas pa lang ako ng bahay nyo, bumubuga na agad ang apoy. Nakakatawa po kayong panoorin. Sana mamit ko na kayo sa personal. Kulang tong video ko lang. Eh di, dalaw ka sa amin. Tama si Aliana. Pumunta ka rito sa bahay at ipagluluto kita ng kare-kareng Kapampangan. Gusto ko po yan. Sige po, dadalaw ako sa inyo. Naku, hindi na ako makapaghintay. Ang saya ko na nakitang nagkakausap na sina Darren at ang mga magulang ko. Komportable na sila sa isa't isa na akala mo ay matagal na silang magkakilala. Mas dumaldal pa nga si Darren. Hindi ko na rin siya halos nakausap kasi sina mama at papa na ang kaharap niya. Nagkape na lamang ako at pinakinggan ang mga usapan nila, Papa Dudut. At habang pinagmamasdan sila na magkakausap ay hindi ko maiwasang mangarap na balang araw magkakasama na kami sa bahay namin. Magkakasalo sa kare-kare. Magkatabi kaming dalawa na nakikinig lang sa mga kwento ni na mama at papa o kaya naman ay nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut. Di bale, sabi ko sa sarili ko, mangyayari din yon balang araw kapag pinagkaloob. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Akala ko, ginuhost mo na ako eh. Ay, pwede ba naman yun? Malay ko ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Online ka naman kanina. Mahabang kwento. Marami pa namang oras. Wala naman ako ibang gagawin. Pwede ko bang malaman? Hindi ko alam eh. Nakakainis. Baka madamay lang din yung mood mo. Eh kaysa naman mag-overthink ako rito, di ba? Mas gusto kong malaman na. Hinintay kita magdamag. Kailangan ko ng rason mo. Okay. Sige. Kausap ko kasi yung ex ko. Yung 7 years? Oh, Huwag mo sabihing nagkabalikan kayo. ha? No way! Hindi na ako babalik dun. Eh bakit kayo nag-usap pa? Wala naman kayong negosyong dalawa. Walang anak, hindi naman kasal. Walang dahilan para mag-usap pa kayo ulit. Teka, mukhang nagseselos ka dyan ah. Eh kasi naman. Siyempre 7 years kayong nagsama. Pero nabura lahat yun dahil niloko niya ako. Kaya walang dahilan para magselos at mapraning ha? Kahit anong mangyari, hindi na ako tanga para bumalik dun. Kung wala na talaga, edi sige. Ikwento mo sa akin. Huwag kang magsisinungaling. Ayokong maitatago kang detalye. Sabihin mo sa akin lahat para pagkatiwalaan kita sa mga susunod. Ito na nga, oo. Tumawag kanina. Ayoko sanang sagutin kasi ayoko na siyang makaharap eh. Ayoko na talaga ng connection pa sa kanya. Kaso nung di ko sinasagot, ginulo naman niya yung mga kaibigan ko at pamilya. Pinapasuyo na kausapin daw ako para sagutin ko yung tawag niya. At sinagot mo na nga ang tawag niya. Oo wala naman akong choice eh. Kung hindi ko sasagutin, hindi niya titigilan yung mga malalapit sa akin. So eto na nga. Gusto niyang makipagbalikan sa akin. Ano? Ang kapal naman ang mukha niya? At bakit pa siya? Kalma lang, Aliana. Eh kasi naman. Anong sagot mo? Syempre, diretsahan kong sinabi na ayoko. Gusto lang naman niya akong balikan kasi nahihirapan na siya sa pagiging single mom niya. Natanggal siya sa trabaho. Hindi naman nagsusustento yung nakabuntis sa kanya. Umaasa lang siya sa magulang niya ngayon. Inamin naman niya to sa akin. Kaya nga raw siya nagsisisi na sinira niya ang relasyon namin. Kaya gusto niyang bumalik para itama ang lahat. Ano ko, tanga? Mabuti na lang at tumanggi ka. Nakahinga ako ng maluwag doon Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan mangamba. Saka sinabi ko na rin sa kanya na meron na akong ibang babae na nagugustuhan. Uy, kiligin ka naman dyan. Oo, ito na nga. Nagsisimula na nga eh. Kaya Aliana, huwag nang mapraning ha. Hindi na ako babalik sa kahit na sinong ex ko. Kahit meron pa kaming unfinished business. Hindi na ako lilingon kasi
Nasa harapan ko na ang gusto ko. Kuhang-kuha niya ako sa mga salita niya, Papa Dudut. Alam kong hindi dapat maniwala sa salita lamang. Pero ramdam ko kasing sincero siya, kaharap ko siya at nakikita ko yon sa kanyang mga mata. Tinatag na nga rin niya ako sa mga kung ano-anong post sa Facebook. Nagko-comment na rin siya sa mga post ko. Hindi siya katulad ng ibang lalaki na nagtatago sa social media ng babaeng nakakausap nila. Kaya alam kong seryoso siya sa akin. Yon ang ika-4 na araw na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. At sa ika-4 na araw na yon ay para lang makampante na ako ay inaya na ako ng date ni Darren. Inaya na niya akong lumabas. Gusto na niyang magkaharap kami dahil hindi na raw siya makapaghintay pa. Pumayag ako kaagad, Papa Dudut. Walang kasing saya at sa wakas ay makikita ko na sa personal ang lalaking muling nagpatibok ng aking puso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ika-5 araw ng pagkakilala namin ni Darren. Yun din ang araw na magkikita kaming dalawa, Papa Dudut. Noong umaga ay nakapag-usap kami para sa additional na plano. Kakain kami sa isang resto na sikat sa mga vlogger. Si Darren ang nagsuggest noon, Papa Dudut. Dadalhin daw niya ang motor niya para makapag-rides din kami sa Antipolo. Magkakape kami sa isa sa mga tagong view decks doon. Kilig na kilig ako sa mga plano niya. First time kasi na lalaki ang nagplano ng date. Yung mga ex ko kasi ako raw ang bahala na. Walang initiative. Ayoko ng ganon. Mabuti na lang at hindi gumaya si Darren sa style ng mga ex ko. Mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos ng tawag namin ay sinimulan ko nang maghanap ng isusuot at nagpatulong ako sa mga magulang ko. Aliana, hindi bagay sa'yo magsuot ng gray. Mukha kang pupunta sa lamay. Tsaka ang putla mo riyan. May dugo ka pa ba? Thank you sa support ha. Best parents talaga kayo, no? Parang mas bagay mo tong pula. Masyadong maiksi yan. Baka hindi makapag-focus sa usapan nila si Darren. Tama ang papa mo. Sunugin mo nga itong pulang dress na to. Huwag mo na itong susuot, ha? OA talaga? Itong violet na dress. Pwede naman yan kung gusto mong magmukhang talong na naglalakad. Alam niyo, minsan iniisip ko talaga kung mahal niyo ako. Shush! Pinapatawa ka lang namin. Oo nga. Ikaw naman kasi. Pansin sa mukha mo ang kaba. Mas maganda kung confident kang haharap sa kanya. Kasi gusto ng mga lalaki yung babaeng kayang dalhin ang sarili nila. Kaya kahit anong isuot mo, basta nadadala mo sa confidence mo, palong-palo na yan. Tama ang papa mo. Kahit sako pa ng harina ang suot mo basta pang Miss Universe ang confidence mo, mai-inlove pa rin sa'yo si Darren. So, pwede ko nang isuot tong pulang dress? Siyempre hindi. Masyadong maiksi yan. Magsuot ka ng bestida lagpas tuhod. Akala ko ba? Ay, labo niyo kausap? Protective lang kami sa'yo, anak. Hindi porket pinapayagan ka naming makipag-date papayagan ka na rin naming masilipan ng Darren na yan. First date nyo pa lang to. Dapat wala mo na siyang makita. Saka huwag ka masyado magpahid ng makeup ha. Mas gusto namin makita yung natural na ganda ng isang babae. Noted pa. Ay, grabe ka pressure. Magsusuot na nga lang ako ng bulaklaking dress. Bahala na. O sige na po, lumabas na kayo ng kwarto ko para makapag-prepare na ako. O sige. Pero, wag isusuko ang Batangas, ha? Batangas? Sweetheart, bataan yun. Bataan. Ay,
Dari, nasan ka na ba? Bakit ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Online ka naman. Hello, ma'am. Ay, ready na po ba kayong umorder? Pwede ko na po bang dalhin yung menu? Pwedeng mamaya na. Wala pa kasi yung kasama ko mukhang na-traffic. Sure po, ma'am. Pero remind ko lang din po kayo, Malapit na kaming mag-last call sa orders. Okay, sige lang. Parating na rin yung kasama ko. Saglit lang ha. Sure po, ma'am. Sige po. Ano ba, Darin? Bakit naman ganito? Bakit ayaw mong sumagot? Machat na nga lang siya. Darin, nasan ka na? Malapit nang mag-last call. Dito sa resto. Kung malilate ka, i-chat mo na lang sa akin yung order mo. Isisend ko sa'yo yung picture ng menu. Miss? Miss? Ready to order na po, ma'am? Kukunin ko lang yung menu sana. Isisend ko sa kasama ko para makapili na siya. Thank you. Sure, ma'am. Wait lang po. Sinend ko kay Darren ang menu ng restaurant pero kahit online siya ay hindi niya sinin. Hindi siya nag-reply. Ilang beses ko siyang tinawagan pero wala pa ring sagot, Papa Dudut. Nanginginig na ako sa takot. Mahigit 4 na oras na akong andon at panay na ang tingin ng mga waiter at waitress sa akin. Nahihiya lang silang paalisin ako at pakiramdam ko ay alam na rin nila na inindyan ako ng kadate ko. Kaya naman napa-order na lamang ako ng pagkain ko. Lumapit na rin kasi ulit ang waitress sa akin para ipaalala na last call na. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko dahil sa sama ng loob. Alam kong hindi na darating si Darren at hindi ko napigilang umiyak. Kahit pinagtitinginan na ako ng mga tao, wala na akong pakialam. Hindi ko na inubos ang pagkain ko. Umalis na ako. Umuwi na ako ng bahay, panayang check ko sa cellphone ko habang bumabiyahe ako. Umaasa pa rin ako na baka mag-reply si Darren at humingi ng sorry. Tatanggapin ko naman yun Pero nakarating na ako sa bahay ay wala pa rin akong natanggap na mensahe mula sa kanya, Papa Dudut. Oy, ay kala namin nakipagtahanan ka na Kumusta ang date mo? Anak, halika. Balita mo kami. Ma. Pa. Oh, bakit malungkot ka? May masama bang nangyari? Anong ginawa niya sa'yo, ha? Saan babae niya para maitumba ko na? Hindi niya ako sinipot sa date namin. Nakakahiya. Pinagtitinginan at pinagbubulungan ako ng mga waiter at waitress kanina. Sinubukan mo bang tawagan? Baka may nangyaring hindi maganda kaya hindi siya nakasipot. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Online naman siya pero kahit reply sa chat ko wala. Lang yang Darren na yan. Kaya napapasama pangalan namin mga lalaki. Ngayon ba? Baka nag-reply na. Wala pa rin po. Kanina pa nga ako dyan sa labas ng pintuan natin kakahintay sa reply niya pero wala. Anak, huwag mo nang kakausapin yan ha. Walang kwentang lalaki yon. Makita ko lang yan, ihahampas ko yung TV sa kanya. Makikihampas na rin ako. Buisit siya ha? Pinaghandaan mo tong date ninyo. Abay, nagpa-facial at nagpa-nail extension ka pa. Tapos hindi siya sisipot? Hala, lugi sa investment. Ang sakit po ng ginawa niya. Ganun talaga sa pag-ibig, anak. Walang ibang choice kundi sumugal. Pagtalo ay di iiyak, pero hindi susuko. Balang araw,
makikilala mo rin yung taong hindi ka ipapatalo. Ayoko na pong magmahal ulit. Ayoko na. Anak, ngayon mo lang sinasabi yan kasi bago pa lang. Pero matatawa ka na lang sa sarili mo balang araw kapag nakaharap mo na yung the one para sa'yo. Tama ang papa mo. Mahihiya ka na lang na iniyakan mo yung lalaki na hindi ka naman sinipot. Matatawa ka na lang kung bakit mo iniyakan yung walang kwentang Darren na yan. 5 araw lang naman kayong magkakilala. Sige po. Pasok lang po muna ako sa kwarto. Gusto ko na pong matulog, napagod ako. Anak, mahihirapan ka makatulog niyan. Gusto mo samahan mo na lang kami ng mama mong manood ng balita. Mas nakakayak pa tong mga balita sa bansa natin kaysa dyan sa panggugo sa'yo ni Darren eh. Ikaw naman, sweetheart. Oh. Huwag mo nang asarin to si Aliana. Broken na nga eh. Ayoko lang kasing nakikita ang prinsesa ko na umiiyak sa maling lalaki. Di bali na. Basta pangako ko sa'yo, kapag nakita ko Darren na yan, magiging laman siya ng balita sa TV natin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ng magulang ko. Sinamahan ko sila saglit para mailayo man lang ang isipan ko sa lungkot. Pero hindi yon umepekto. Pumasok na ako sa kwarto at sa huling pagkakataon ay sinilip ko ang inbox ko para i-check kung nag-message na nga ba si Darren. Pero wala. Nakita ko rin na in-unfriend na niya ako. Doon ko na-realize na tapos na ang 5 araw na naging masaya ako sa piling niya. Sa ngayon, halos 3 buwan na mula nang naputol ang koneksyon namin ni Darren. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit inaabangan ko pa rin na mag-chat siya sa akin. Inaabangan ko pa rin ang paliwanag niya kung bakit bigla na lamang siyang nawala. Ano bang kasalanan ko? Bakit hindi na siya ulit nagparamdam? Mga katanungan na malabo nang mabigyan ng kasagutan. Pero hihingi lang sana ako ng payo sa inyo, mga kabarangay. Minsan din ba naging ganito kayo? Umasa at naging dinulo sa saglit na saya na bigay ng ibang tao. Maraming salamat po, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Aliana. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ideal type pagdating sa paghahanap ng kapareha sa buhay. Ngunit hindi lahat ng tao ay tutugma sa ating pamantayan. At may mga pagkakataon na ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa hindi natin inaasahang tao. Ikaw, kabarangay, nahanap mo na ba ang iyong perfect partner? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Romina, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Romy. 35 years old na po ako at nagtatrabaho po ako bilang sales clerk sa isang clothing store. At kung ilalarawan ko ang sarili ko para sa inyong mga tagapakinig, isa lamang po akong simpleng dalaga na nangangarap na magkaroon ng isang makulay na love life. Katulad ng iba, isa rin po ako sa mga nahuhumaling dati sa mga Korean soap operas at K-pop. Kaya siguro tumaas ang standards ko pagdating sa kalalakihan dahil hinubog nito ang aking pananaw pagdating sa pagkakaroon ng ideal partner. Gusto ko po kasi yung tipo ng matangkad, maputi, chinito at may sense of fashion katulad ng mga leading man sa Korean novela. Kaya naman hindi ko maikakaila na naging pihikan ako noon sa mga lalaking nanliligaw sa akin.
kapag hindi sila pasok sa standards ko ay hindi ko na sila binibigyan ng pagkakataon. Wala akong pakinoon kung mayaman ba sila, matalino o mabait, at ang tanging gusto ko ay pasok ang itsura nila sa OPA standard na binuo ko sa aking isipan. At papadudot, ang OPA na nahanap ko ay nakita ko sa katauhan ni Alvin na nakilala ko sa reception ng isang kasal. Nagkabanggaan kasi kami at natapunan ako ng pagkain. Gentleman naman si Alvin at todo hingi ng paumanhin sa akin, papadudot. Isuot mo na lang muna tong coat ko para matakpan yung mancha sa damit mo. Hindi mo na kailangan umuwi. Baka mamaya magalit sa'yo yung bride at groom kapag nalaman nilang umuwi ka kaagad. Bahala ka. Hindi naman nila malalaman kung uuwi ako agad eh. Malalaman nila. Sasabihin ko, "Uy, yung cute na naka-white dress short hair oh. Yung may dimple sa left cheeks, hindi tinapos yung reception nyo, umuwi agad." Sasabihin ko yun sa kanila, maniwala ka. Talagang magtatampo yung mga yun kapag binuko mo ko. Kaya nga kumuha ka na ulit ng pagkain mo. Sa'yo na lang muna yung coat ko. Kukunin ko na lang pagkatapos ng program. Paano ka? Ganyan na suot mo? May extra vest naman ako eh. Huwag ka mag-alala. O sige, ibabalik ko na lang tumamaya bago ako umuwi. Sige lang, walang problema. Pasensya na talaga ulit ah. Okay lang. Sige na, bumalik ka na sa pagpapractice mo. Sige, walang tatakas ah. See you later. Excuse me? Ibabalik ko na sana tong coat mo. Sige. Sorry, nalimutan ko. Salamat. Salamat din. Sandali lang. Pauwi ka na ba? Oo, tapos naman na yung event, diba? May ganap pa ba? Wala na. Pero gusto ko lang sanang bumawi sa'yo eh. Umiinom ka ba? Ng alak ba? Konti lang. Bakit? Kasi may iniwang champagne sa akin yung bride at groom. Wala akong kasamang uminom nito eh. Sabayan mo ko. Okay. Sige. Sandali lang ah. Eto. Ay, salamat. Cheers para sa isang successful event. Cheers para dun sa natapong pagkain. Cheers. Cheers. Sorry, hindi ko pala nahingi yung pangalan mo. Romina. Tawagin mo na lang akong Romy for short. Romy. Wow. Very masculine yung palayaw mo ah. Ako naman si Alvin. Nice to meet you, Alvin. Nice nga ba? Mukhang nasira ako nga yung dress mo eh. Well, semi-nice. Kasi bumawi ka naman eh. In fairness masarap pala tong champagne. Ngayon lang ako nakatikim nito. Bait nga nung kinasal eh. Naisipan nila akong bigyan ng regalo. Ano mo pala sila? Second cousin ko yung bride. Tapos schoolmate ko naman yung groom. Nabait talaga yung mag-asawang yun. Very thoughtful. Matagal ka na bang nag-host sa mga ganitong event? Oo. Hindi lang sa mga wedding, pati sa mga fiesta, Christmas parties, kahit saan. Basta kapag kailangan nila ng boses ko, dun ako. In fairness naman bumagay yung boses mo sa itsura mo. Paano bumagay? Very classic kasi yung tunog ng boses mo eh. Nagko-compliment sa itsura mo kasi classic ka rin tingnan. Wow, first time kong masabihan ng ganyan Thank you. You're welcome. Sige na. Mauna na ako at baka wala na akong masakyan pa uwi. Saan ka ba uwi? Hatid na kita. Huwag na, sa Makati pa ako eh. Sakto, sa Taguig ako. Hatid na kita para kahit papano, makabawi ako sa'yo. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sandali lang kunin ko lang yung mga gamit ko. Parang straight out of a Korean drama ang naging eksena namin ng gabing yon, papadudot.
At para sa isang hopeless romantic na katulad ko ay talaga namang nag-iwan ng impact sa isipan ko ang pagkikita naming dalawa. Maliban doon ay napakagwapo ni Alvin. Makinis, matangos ang ilong, mapula ang labi at maganda ang boses. Kinabukasan ay bigla siyang nag-follow sa social media ko. Doon ay nagpatuloy ang koneksyon namin hanggang sa unti-unti ay nalaman kong interesado pala siya sa akin. Para ako naka-jackpot noon nagsimulang iparamdam ni Alvin ang pagtingin niya sa akin. Dinay ko pa ang high school na kilig noon. 2 buwan kaming nag-date kung saan mas lalo pa akong na-in-love sa napaka-swabe nitong personality. Kaya naman hindi rin nagtagal ay sinagot ko siya ng buong puso, Papa Dudut. Naging maganda naman ang takbo ng unang taon ng relasyon naming dalawa ni Alvin. Sa katunayan, pagkatapos naming mag-celebrate ng anniversary ay nag-decide kaming mag-live-in na. Pero noong nakatira na kami sa isang bubong, doon ko na po nasaksihan ang ibang mukha ng kanyang pagkatao. Gaya halimbawa noong minsang nagkasakit siya. Sakto namang may lakad ako noon at pinayagan naman niya akong umalis. Pero may kondisyon siyang pinatanaw sa akin bago ako pwedeng makalabas ng bahay namin, Papa Dudut. Ano kayang magandang isuot? Ito na lang sleeveless kasi mainit. May inuman ba dun sa pupuntahan nyo? Siguro. Di ko alam eh. For sure, meron at meron yan kasi celebration yun eh. Magpapants kaya ako o miniskirt na lang? Huwag kang iinom. Ay, palakaka! Nagulat naman ako sa'yo. Oo, hindi ako iinom. Uuwi rin naman ako agad pagkatapos ng celebration. Ano yan? Yung suot mo. Ganyan isusuot mo papunta doon? Oo, bakit? Hindi ba bagay? Nagdamit ka pa, halos kita na yung buong katawan mo. OA ka naman masyado. Yung braso at binti lang naman ang kita. Mainit kasi. Alam mo namang pawisin ako eh. Magpalit ka nga ng damit. Ayoko niyan. May inuman sa pupuntahan mo tapos ganyan suot mo. Ano namang kinalaman itong suot ko sa mga magiinuman? Paano kung bastusin ka nila? Babe, mga kaibigan ko yung mga yun. Bakit naman nila ako babastusin? Sus, kaibigan o hindi, ayoko sa suot mo. May tiwala naman ako sa mga kaibigan ko eh. Mabubuting tao yung mga yun. Hindi nila ako babastusin. Tsaka, wala namang kabastos-bastos sa suot ko ah. Summer ngayon. Malamang magsusuot yung mga tao ng maluluwag na damit. Ako wala akong tiwala sa kanila. Kaya sige na, magpalit ka na ng damit mo. Maniwala ka naman sa akin. Magrarason ka pa eh, magpalit ka na lang. Ano ba mahirap intindihin sa sinasabi ko? Utak babe ha? Grabe ka naman. Anong nangyari sa freedom of expression ko niyan? Hindi na ba ako pwedeng magsuot ng gusto ko? Kung ayaw mo magpalit, huwag ka na lang umalis. Sige na. Magdadala na lang ako ng jacket. Sabing magpalit ka eh. Ano ba, Romy? Sinasadya mo ba talaga to? Parang gustong-gusto mong bastusin ka ng mga tao ah. Bakit mo naman ako pinagtataasan ng boses? Sobrang OA mo naman makareact. Ako pa OA makareact ngayon? Concern lang ako sa kapakanan mo. Pasalamat ka, may boyfriend ka pa nag-aalala para sa'yo eh. Wow ha? Thank you sa concern. Ito na po. Magpapalit na po ako, kamahalan. Ayaw mo ako seryosohin? Nagbibiro lang naman yung tao eh. Huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang. Uy, pero nag-promise ako na. Sige, umalis ka. Wala ka nang aabutan dito pag uwi mo. Babe naman eh. Sakit na nga ako oh. Tapos pipiliin mo pang mag-party kasama yung mga kaibigan mo? Anong klaseng girlfriend ka? Talagang i-guilt trip mo pa ako, ha? Kung mas mahalaga sa'yo yung mga kaibigan mong yun, edi doon ka na lang. Basta wag ka umasang may boyfriend ka pang uuwian pagkatapos mo dun. Nang mga panahong yon ay pilit kong iniintindi ang ugali ni Alvin. Ang totoo niyan, plus points pa nga sa akin noon ang pagiging stricto niya. Dahil ang ibig lang sabihin noon ay concern talaga siya sa kapakanan ko. Iniisip ko na lamang na parte yon ng relasyon.
Pero sa pagtagal ng aming relasyon ay mas tumindi pa ang pagiging seloso ni Alvin sa puntong bawat galaw ko ay binibigyan na niya ng mali siya. Sumobra na ang pagiging controlling nito hanggang sa nagsimula na akong masakan. Dumating na kami noon sa puntong parang preso na ang dating ko sa dami ng ipinagbabawal niya sa akin. Bawal daw akong lumabas kasama ang mga kaibigan ko, lalo na kapag may kasama kaming lalaki. Dapat alas 9 ng gabi ay nasa bahay na ako. Alam din niya ang password ko sa mga social media ko dahil lagi niyang chinecheck kung sino ang mga kausap ko. Ilan lamang yan sa mga ipinagbabawal niya na kung babanggitin ko ang lahat ng ito ay mauubusan na po tayo ng oras. Papadudot ng mga panahong yon ay hindi ko namamalayan na unti-unti na palang nagbabago ang buhay ko. Maibigay ko lamang ang nais ng taong pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot alam ko sa sarili ko na hindi na maganda ang itinatakbo ng relasyon namin ni Alvin noon. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa kabila ng mga pananakit at masasakit na salitang nasasabi nito ay palagi ko pa rin siyang pinipili at pinapatawad. Siguro dahil noong time na yon ay hirap akong bitawan ng ideya na hawak-hawak ko na ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Perfect boyfriend kung tutuusin si Alvin pagdating sa pisikal na anyo. Maganda rin naman ang ugali nito sa mga araw na masasaya kami. Pero kapag nagsisimula ng lumabas ang sungay nito ay nagiging impyerno na rin ang buhay ko. Marami rin kasing naiinggit sa relasyon namin noon dahil tuwing nasa labas kami ay tila ba perfect couple ang datingan namin. Laging sweet at romantic ang mga nakikitang post sa social media at hindi nila alam. Nasa likod ng mga ngiting pinapakita ko sa publiko ay nagtatago ang mga pasa at sama ng loob ng halos araw-araw na ibinibigay sa akin ni Alvin. Hanggang sa isang araw ay isang bagong tao ang dumating sa buhay ko na siyang nagbigay sa akin ng panibagong definisyon sa ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Ingat ha, mabigat yan. Oo, mabigat nga. Sabi sa'yo eh. Mukhang nag-general cleaning yata kayo ngayon sa unit nyo ah. Hindi. Mga sirang gamit lang yan. Ingat ka lang kasi may mga bubog dyan. Ha? Bubog? Bakit? Saan galing yung bubog? May mga nabasag lang na gamit. Okay. Parang ngayon lang kita nakita rito. Bagong lipat ka lang ba? Oo, kalilipat ko lang nung isang araw. Doon ako sa 3rd floor, 305. 305? 304 lang kami. Ha? Talaga ba? Magkapit bahay lang pala tayo. Kaya pala may narinig akong ingay kagabi. Parang mga nabasag na gamit. Kayo ba yun? Hindi ko lang sigurado pero parang merong nag-aaway dun eh. Hindi ko lang sure kung kami nga yung narinig mo pero kagabi nga yung may nabasag kaming gamit. Natumba yung table namin eh. Pero walang nag-away. Mabuti naman kung ganun. Akala ko may nag-aaway. Malakas ba yung boses namin? Dinig ba hanggang sa unit mo? Hindi naman masyado pero naririnig talaga kasi kapag merong malakas na ingay. Naku, pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yun. Ayos lang. Dito ba yung basuran? Oo, dito nga. Paano to? Iiwan na lang natin dito? Oo. Tapos kukunin na lang yun ng mga basurero bukas. Okay. Salamat sa pagtulong Wala yun. Mabuti na yung may bago na akong kakilala rito para hindi ako na-OP. Ako pala si Noah. Romina. Romy for short.
Hindi ko alam na may tenant na pala dun sa katabi namin. Halos isang buwan ding nabakante yun eh. Hindi ko napansin na may lumipat na pala. Wala rin naman kasi akong gaanong gamit na dinala kaya hindi napansin yung paglipat ko. Saan ka ba galing? Sa Alabang, kumuha ako ng unit dito para mabantayan ko yung business namin ng kapatid ko. Oh, talaga? Anong business nyo? Cafe. Since ako naman yung mahilig sa mga kape kaya ako ngayon yung nagmamanage ng shop. I see. Matagal ka na ba rito? Mga 1 taon na rin kami rito. Sinong kasama mo? Pamilya mo? Hindi, yung boyfriend ko. Live-in kami. Okay. Boyfriend pala. Ikaw ba? Ako? Solo lang ako. Wala naman akong girlfriend na pwedeng i-live-in. Yung family ko naman, ayun, nandun sa Alabang. Bakit nyo naman dito naisipang magtayo ng business kung taga-Alabang pala kayo? Maganda raw yung foot traffic dito sa Makati eh. Tsaka dito rin kasi nakatira yung kapatid ko kasama pamilya niya kaya ako na lang yung lumapit. Kung sa bagay, magandang business din yung cafe ha. Yun talaga yung sikat ngayon eh. Oo, sana nga mapanindigan. Siya sige Noah, maiwan na kita ha. Baka hinahanap na ako ng boyfriend ko eh. Mainitin pa naman ulo nun kapag ganitong mainit ang panahon. Nako. Sige. Nice meeting you, Romy. Nice meeting you din. Normal, yan ang salitang masasabi ko kay Noah. Bagong lipat lamang siya sa apartment building namin at sa unang pagkikita ay hindi mo mapapansin ang itsura nito dahil wala namang kakaiba sa kanya. Hindi naman po siya pangit, pero kung iahambing ko siya sa boyfriend kong si Alvin ay milya-milya ang agwat nilang dalawa. Pero maganda ang personality nito. Para bang meron na siyang natural charm dahil sa mabuti nitong puso at marespetong pagkatao. Nakakaakit ang kanyang karisma. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kakaibang paraan nito ng pakikihalubilo. Sa maikling panahon ay mabilis kaming nakabuo ng pagkakaibigan ni Noah dahil halos araw-araw kaming nagkakasalubong sa apartment building na tinitirhan namin. Kahit papaano ay nakahanap ako ng kakampi ng mga panahong yon. Kapag kailangan ko ng makakausap, palaging nandyan si Noah na handang makinig sa akin. Pero ang naging koneksyon namin ni Noah ay purong pagkakaibigan lamang. At wala yung halong mali siya. Dahil sa kabila ng lahat, ang puso ko ay na kay Alvin pa rin noon. Isang gabi, kakauwi lang namin ni Alvin galing sa isang dinner date nang makasalubong namin si Noah. Doon ko ipinakilala sina Alvin at Noah sa isa't isa. Naging magiliw si Noah samantalang taliwas naman ang naging reaksyon ni Alvin papadudot. Grabe namang makapagsara ng pinto. Ano na namang problema at nagdadabog ka na naman dyan? Sino yun? Sino? Si Noah? Hindi ba pinakilala ko na siya? Siya yung kapitbahay natin. Mukhang close na close kayo ah. Hindi naman. Nagkakausap lang kami tuwing nagkakasalubong kami sa baba. Sus, napansin mo pa nga pati gupit niya eh. Mas lalo kang bumata. May boyfriend ka na, landi-landi mo pa rin. Anong malandi doon? Bawal na bang mamansin ang buhok ng ibang tao ngayon? Sa harap ko pa talaga, Romy, ha? Ano bang masama sa ginawa ko? Nakikipag-usap lang naman ako sa tao ah. Alam namang hindi ko siya pansinin. Di mo alam kung anong mali sa ginawa mo? Kasama mo ko tapos makikipagharutan ka sa ibang lalaki? Hindi harutan ang tawag doon, Alvin. Kulitan lang yun sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Ha? Ngayon, kung bibigyan mo yun ng mali siya, wala na sa akin ang problema. Nasa yun na yun. Yan ang problema sa'yo eh. Napakakitid ng utak mo. Di mo talaga ako gets eh, no? Lalaki ako, alam ko kung paano makipagharutan ng mga kagaya ko. Kaya tigilan mo ako dyan sa mga biru-biruan na sinasabi mo ha. Wala naman talagang mali siya dun sa nangyari eh. Ikaw lang ang gumagawa ng issue. Napakaliit na bagay, pinapalaki mo. Tingnan mo, siya pa yung kinakampihan mo ngayon. Malamang, wala namang ginagawang masama yung tao. Ikaw tong kung ano-anong iniisip eh. Naku, siguraduhin mo lang na wala kayong ginagawa ha. Kapag nalaman kong may namamagitan sa inyo, kawawa kayong dalawa sa akin.
Wala talaga. Maniwala ka sa akin. Babe, huwag mo nang pagsilosan yun. Ha? Nakikita mo ba sarili mo? Pagpapalit pa ba kita sa iba, ha? Hindi talaga dapat. Halika na nga rito. Hug mo na ako. Ikaw talaga. Napakaseloso mo. Pahalik nga. Ayoko lang kasing mawala ka sa akin eh. Sweet naman. Tama na, ha? Gusto ko pa. Alvin, Gusto ko pa. Alvin, teka lang. Wala ko sa mood ngayon. Alvin, pagod ako. Hindi ka pa papagod. Anong wala sa mood? Baka naman ibang tao talaga gumagawa sa'yo nito. Sino? Si Noah ba? Ano? Akala ko ba tapos na tayo dyan? Bakit mo na naman binabalik si Noah? Kung ganun, patunayan mo sa akin na ako lang ang gusto mo. Ano ba, babe? Sandali lang! Aray! Nasasaktan na ako! Akin ka lang, di ba? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba! Babe, tama niyo, please! Ayoko! Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak na lamang ng umiyak ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na magagawa sa akin ni Alvin ang bagay na yon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam po ako ng takot para sa buhay ko. Simula ng gabing yon ay hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Alvin, kundi ay napalitan na ito ng takot. Bawat galaw ko ay kailangan kong pag-isipan ng mabuti dahil isang pagkakamali lang ay baka yun na ang maging katapusan ng lahat. Sa mga sumunod na araw ay pilit ko ring iniwasan si Noah. Itinuring ko siyang parang hangin na hindi ko nakikita. At agad naman yung naramdaman ni Noah, kaya naman maging siya ay umiwas na rin sa akin. Hindi na ako komportable noon sa pagsasama namin ni Alvin, Papa Dudut. Kung dati kilig na kilig ako sa mga mabubulaklak nitong salita, sa pagkakataong yon ay napalitan na ito ng pagkasuklam. Hindi na ako tinatabla ng panunuyo nito dahil matapos nga ang mga ginawa niya sa akin. Sa wakas ay nagising na rin ako sa katotohanan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago nauntog ang ulo ko sa katotohanan ay sinubukan ko pang bigyan ng ikalawang pagkakataon si Alvin. Hinahayaan ko lang kasi siya noon na saktan ako. Kaya naisipan ko na kapag inilaban ko ang sarili ko ay makasakaling makita niya ang mga pagkakamali niya. Pero nagkakamali ako dahil ang lalaking may pagmumukha ng anghel ay mas demonyo pa pala sa demonyo. Noong sinubukan kong manlaban ay doble pa ang sakit na binalik niya sa akin. Ang plano ko sanang makipaghiwalay sa kanya noon ay pansamantala kong ipinagpaliban sa takot na baka kung ano ang magawa niya sa akin. Papa Dudut, nakahinga ako nang nagkaroon ng out-of-town gig si Alvin kung saan ay 2 araw siyang nawala. Sa maikling pagkakataon ay nagkaroon ako ng oras para makapag-isip. Ginamit ko na rin ang pagkakataon na yon upang makausap si Noah. Siya ang naging sandalan ko ng mga oras na wala akong ibang matakbuhan. Papa Dudut, si Noah ang nagbigay ng liwanag sa magulo kong pag-iisip. Binigyan niya ako ng lakas at tapang upang ipaglaban ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko inakalang kaya ko naman palang lampasan. Kaso nga lang, ang panandaliang kapayapaan ko ay lalong umikli nang magdesisyon si Alvin na umuwi agad sa apartment namin, Papa Dudut.
Nandito na ako. Nasaan ka? Alvin, akala ko bukas pa ang dating mo. Maaga natapos yung event dahil masama yung panahon eh. Muwi na ako bago pa ako ma-stranded. Oh, bakit parang gulat na gulat ka dyan? May ginagawa ka bang iba rito na ayaw mong makita ko? Wala naman. Alam ko na yung mga ganyang itsura eh. Ano tinatago mo? Nasa kwarto ba? Ha? Alvin, teka! Sandali lang! Ano to? Bakit nakalabas ng mga maleta rito? Lalayasan mo ba ako, Romy? Hindi. Nag-aayos lang ako ng mga damit. Pinaglululok mo ba ako, ha? Aray ko, Alvin! Nasasaktan ako! Anong tingin mo sa akin, ha? Inutil! Tatakasan mo pa ako, ha? Alvin, tama na! Tama na! Ano ba? Ano ba, Alvin? Ayoko na! Hindi ko na kaya itong ginagawa mo sa akin! Pagod na ako! Kaya please, hayaan mo na akong umalis! Ano, nakikipag-iwalay ka na sa akin? Sinong nagsabing pwede mong gawin yan? Ha? Ako ang magdidesisyon kung kailan natin tatapusin tong relasyon na to! Karapatan ko rin magdesisyon para sa sarili ko! Tumatapang ka na ngayon, ha? Bakit? May labang ka na ba? Ha? Ha? Ano nga akong tinutulak? Ano, lumalabang ka na? Ha? Ha? Ano? Alvin, hindi ako makahinga! Bitiwan mo ako! Huwag mo akong inuutos-utusan, ha? Gusto mo yatang makatikim, eh? Ha? Sige, pagbibigyan kita! Ha? Alvin, tama na! Parang awa mo na! Ano? Tulong! Tulungan niyo ako! Pre, tama na yan! Ginagawa mo rito! Narinig ko yung sigawan nyo! Hindi ba kita itong ginagawa mo? Pare, babae yan! Wala kang pakialam! Tama na yan! Kumalma ka lang, pare! Ayoko makipag-away, kaya kung maaari, kumalma ka muna! Kalma! Romy, halika na. Umalis na tayo dito. Halika na. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagpakalayo-layo na ako mula kay Alvin Papadudod. Kaso'y hindi niya ako tinantanan. Mula sa social media hanggang sa trabaho ay sinundan ako ni Alvin para humingi ng ikalawang pagkakataon. Nangako siyang magbabago na siya pero sa pagkakataong yon ay buo na ang pasya ko. Hindi na ako madadala sa mga matatamis nitong salita at sa maamon niyang mukha. Umalis ako sa trabaho ko at lumipat ng tirahan para hindi na ulit magtagpo ang landas namin. Sa kabutihang palad ay unti-unti rin akong tinigilan ni Alvin hanggang sa hindi na ulit kami nagkita pa. Papadudot, noong nakamit ko na sa wakas, ang inaasam kong kalayaan ay sinubukan kong bumalik sa dati kong pamumuhay. Tahimik at malayo sa gulo. Mahirap kumawala sa trauma na iniwan sa akin ni Alvin. Naghilo man ang mga sugat at pasa na natanggap ko mula sa kanya ay nanatili pa rin sa puso't isipan ko ang sakit na pinagdaanan ko dahil sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, kung kailan handa na ulit ang puso ko ay muling nagkita ang landas namin ng isang pamilyar na mukha, Papadudot. In fairness, masarap ang kape nila rito ha. Sulit na rin ang bayad. Excuse me, Romy, ikaw ba yan? Noah? Oo, ako nga. Long time no see. Kumusta ka na? Eto, maayos naman ako. My gosh, hindi ko inaasahang magkikita pa tayo ulit. Anong ginagawa mo rito? Ako ang may-ari ng cafe na to. Talaga ba? Akala ko ba sa Makati yung pwesto nyo? Oo, pero pangalawang branch na to. Si kuya na ang may hawak dun sa Makati. Ako naman dito. Ay, nakakatuwa naman. Maupo ka. Salamat. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Mas blooming ka na ngayon. Ibang nagagawa kapag may peace of mind ka na. Malaya, tsaka wala nang problema.
Mabuti naman at nahanap mo na yung kalayaang nararapat para sa'yo. Masaya ako na makita kang nasa maayos na ang lagay, Romy. Salamat. Ako rin naman, masaya na. Doon ka pa rin ba sa dati nakatira? Nako, hindi na. Nung umalis ka, lumayas na rin ako dun. Bakit naman? Hindi ako tinatantanan ng ex mo eh. Ako yung sinisisi niya kung bakit ka raw nakipaghiwalay sa kanya. Pinipilit niya na may namamagitan daw sa atin. Ay, nako. Grabe yung trauma na inabot ko sa lalaking yun. Alam mo, nakakatakot nga eh. Parang may sira ang ulo. Ilang beses din siyang inireklamo ng mga kapitbahay dahil palaging nagwawala dun. Alam mo, mabuti na lang talaga. Nakalayo na ako sa demonyong yun. Alam mo, pag naaalala ko yung mga nangyari noon, gusto kong batukan yung dating ako. Sobra-sobra pala yung pagpapakatangang ginawa ko noon. Kung minsan, hindi naman talaga tayo tanga eh. Nagmahalan tayo ng sobra. Wala namang manual para malaman kung kailan tama o mali ang pagmamahal na ginagawa natin. Basta ang mahalaga, meron tayong natutunan sa mga maling desisyon na nagawa natin. Tama ka. Isang bagay na natutunan ko mula sa ex ko, mas mahalaga ang sarili ko kaysa sa sino mang lalaki. Corny man pakinggan pero totoo yun. Uy, hindi yan corny kasi totoo naman talaga. At kung hindi mo pinili ang sarili mo noon, malamang hanggang ngayon, grabe pa rin ang pasakit na pinagdadaanan mo. Malamang sa malamang. O at least ngayon, kung sakaling may dumating ulit na bagong pag-ibig sa buhay mo, alam mo na kung ano yung halaga mo. Alam mo na yung taong kailangan mong piliin at ipaglaban. Alam mo, Noah, sa dami ng pinagdaanan ko, natutunan ko na hindi ko kontrolado kung sino ang darating sa buhay ko. Pero kontrolado ko kung sino ang maiiwan. At sa ngayon, masaya na akong kasama ang sarili ko. O kung ganun, congratulations sa bagong buhay na meron ka. At dahil dyan, kailangan nating i-celebrate yan. Sakto, may bago kaming ilalabas na pastry next week. Gusto mo ba tikman? Talaga? Sige nga. Sige, dyan ka lang. Kukuha ko na sample sa kitchen. Nung araw na yon ay panibagong kwento ang umusbong Papa Dudut. Sa muling pagkikita namin ni Noah ay bumalik ang dati naming koneksyon. Unti-unti ay nakabuo kami ng pagkakaibigan na hindi naglaon ay nauwi sa pag-iibigan. Papa Dudut, hindi pang leading man material si Noah na katulad sa mga paborito kong K-drama. Hindi siya tugma sa pamantayang binuo ko para sa perfect boyfriend na hinahanap ko. Pero ganun pa man ay si Noah ang nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan na hindi ko alam na kailangan ko. Hindi po siya perpekto pero ang paraan ng kanyang pagpapakita ng malasakit, pagpapahalaga at pagmamahal sa akin ay higit pa sa lahat ng pamantayan na dati kong hinangad. At habang lumalalim ang aming samahan ay natutunan kong ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa itsura kundi sa katauhan at kabutihan ng isang tao. Sa kanya ko natutuhan ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Ang totoong ganda ay nasa puso at ugali ng tao at hindi po sa panlabas na kaanyuan. Sa bawat araw na kasama ko siya, nagiging perpekto na ang tingin ko sa kanya dahil sa pagmamahal na ibinibigay niya ng walang kapantay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nagkaroon kayo ng makabuluhang realisasyon sa sulat na pinadala ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Romy. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.